Mukhang may makakasama na sa kulungan. Ito pong si former Senator Bong Revilla, mga tol, sapagkat ngayong araw po na ito, ang 5th Division ng Sandigan Bayan ay nag-issue na po ng warrant of arrest para po kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga akusado. Kaugnay po ito ng kanila pong kinakaharap na kasong plunder. Ang plunder po ay may kaparusahang reklusyon perpetua. At kung malakas po ang ebidensya, hindi po sila makakapagpiyansa. Kaya po no bail recommended. Ang rekomendasyon po dyan ng Office of the Ombudsman. Ang tanong na lamang ngayong araw po na ito o sa mga oras po na ito, kung either susuko ba voluntarily ito pong si Senator Jinggoy Estrada o magpapa-aresto pa sa ating mga otoridad. Ang ating PNP at ang ating NBI nagpahayag na po kaugnay po ng napipintong pag-aresto na yan na kung meron pong warrant of arrest, ito po ay kanilang ipapatupad. At ngayon nga pong araw na ito, ayon po sa balita na atin pong pag-uusapan, this is breaking news mula po sa DWIZ 882 Facebook page. Pero hinahanap ko pa po ito sa ibang mga mainstream media. Ngunit hindi ko pa makita. Pero hindi naman siguro ibabalita po ito ng DWIZ kung wala po silang impormasyon na meron na po talagang warrant of arrest ngayong araw na ito for plunder. Ito pong sina Senator Jinggoy Estrada. Basahin ko lamang po ang balita, mga tol. Breaking news. Naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Associate Justice Saldi B. Trespeses laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong o plunder. Kabilang din sa mga miyembro ng 5th Division sina Associate Justice Mary Ann E. Corpus Manyalak at Associate Justice Hener M. Gito. Ayon sa mga source ng DWIZ Patrol, ise-serve na ang arrest warrant laban kay Estrada anumang oras mula ngayon. -2 na. Ito pong majority na 13 Judas, mga tol, kasi una na pong nagtatago, ito pong si Senator Bato de la Rosa, kaugnay naman po ng kanyang warrant of arrest na inisyu naman ng International Criminal Court. At simula nga po noong May 13 or May 14 ng madaling araw, nakatakas po ito sa Senado at hanggang ngayon hindi na po makita. Kaya basically absent na po, lagi yan si Bato de la Rosa. At kung ito naman pong si Jinggoy Estrada is either susuko o magtatago, absent na rin siya. Diyan po sa maaaring maging sesyon sa mga susunod na araw ngayon at susunod na araw, diyan po sa Senado. Kaya matitira na lamang po so far, ito pong 11 na majority laban sa 11 na minority. Napaka-awkward po ng situation ngayon, mga tol, ano? Kaya aabangan po natin yan maya-maya kung ano po ang magiging kaganapan kaugnay po ng issuance ng warrant of arrest na ito nitong si Jinggoy Estrada. Hindi din po pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division yung kahilingan po ni Jinggoy Estrada kasi kanina lamang po na balita na nagsampa po ang kampo nitong si Jinggoy Estrada ng tinatawag pong omnibus motions ad cautelam. At kine-question po nito yung plunder graft charges laban po sa kanya. Sa balita nga po kanina before the issuance of warrant of arrest, the camp of Senator Jinggoy Estrada has filed omnibus motions ad cautelam before the Sandigan Bayan 2nd and 5th Division to challenge the plunder and graft charges filed against him. Ipinakikiusap namin sa korte na tingnan ang mga paratang laban kay Senator Jinggoy at suriin kung makatotohanan ba ang mga ito ayon po sa kanyang abogado na si Attorney Noel Ostrea. Pero malinaw po na baliwala na po ito sapagkat na-issue na po ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban po kay Jinggoy Estrada. At bahagi nga po ng pagnanais ni Senator Jinggoy Estrada na magawan pa ng legal na remedyo ang kontrobersiyang kanyang kinakaharap, nag-issue pa po ng statement. Ito pong si Jinggoy Estrada kaugnay po ng kanyang pleadings
diyan po sa Sandigan Bayan. Basahin ko lamang po ano, pero bago ko po pala basahin ito, gusto ko lamang tanungin kayo mga tol kung ano po yung damdamin ninyo dito po sa ating napag-uusapan na balita. Mag-iingat po ang lahat. Napakalakas po ng ulan ngayon dito sa amin sa Pasig City at malamang sa malamang baka bumaha na naman sa iba't ibang panig ng ating bansa ano dahil meron pong ewan ko kung may bagyo ba ngayon pero malakas po ang ulan. Kaya mag-ingat po ang lahat. Magpatuloy po tayo dito sa ating tinatalakay. Matanong ko lamang po kayo muli, kayo po ba ay nalulugod, masaya, o nalulungkot dito po sa pagkaka-issue ng warrant of arrest laban kay Jinggoy Estrada? I-comment nyo po ang inyong saloobin diyan po sa chat area kung kayo po ay masaya o malungkot dito po sa pinag-uusapan po natin balita. Pero so far, ang nakikita ko po ay kayo ay lubos na nasasayahan sa mga kaganapan na pinag-uusapan po natin. Marami po talaga ang naiinis na sa mga pangyayari, partikular sa hindi po nadadala na individual katulad po nitong si Senator Jinggoy Estrada na kung babalikan po natin ang kasaysayan, hindi lamang po ngayon po ito nasampahan ng kasong plunder. Ikatlong beses na po itong kumakaharap sa kasong plunder at kaya marami pong nagsasabi na wala po siyang kadala-dala. Pero ito po yung kanyang pahayag. Kani-kanina lamang. Basahin ko po. Sabi po dito, in anticipation of the possible issuance of an arrest warrant in the plunder case filed against me, I respectfully urge the court to first give due consideration to the motions I have already filed and to uphold the principles of due process. But again, mga tol, binabasa na lamang po natin ito pero ito po ay moot na kasi nag-issue na po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan doon po sa pagbasa nga natin sa balita kanina. Simultaneous with my posting of bail on the graft charges last Friday, my lawyers immediately filed pleadings before the Sandigan Bayan seeking the consolidation of the cases and the deferment of the issuance of any arrest warrant. Today, my legal team filed a third pleading, an urgent omnibus motion ad cautelam, praying that the information be quashed, the case be dismissed with prejudice, or in the alternative, that the proceedings be suspended and the case remanded for investigation and or the completion of the preliminary investigation. Moot na po ito mga tol. Binabasa ko na lamang po ito for reference at informasyon para sa atin. Pero ito po ay baliwala na dahil na-release na, na-issue na, accordingly, ayon sa balita, yung warrant of arrest laban sa kanya. Ituloy ko lamang at tapusin ko po itong binabasa natin dito. These are not mere technicalities ayon pa kay Senator Jinggoy. I firmly believe that I am entitled to avail myself of the remedies available under the law, including the filing of a motion for reconsideration, especially considering that I received a copy of the Ombudsman resolution on the plunder case only on Friday evening. It is only fair and just that I be afforded the opportunity to fully exercise these legal remedies before any coercive measures are taken against me. At ito na yung pinaninindigan niya ngayon mga tol. Sabi niya, hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi pagtindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at maiparinig ang aking panig sa tamang paraan. Uulitin ko lamang po yung huling bahagi ng kanyang mga sinabi po dito. Hindi daw po siya umiiwas sa pananagutan sa batas, kung hindi tumitindig siya sa kanyang karapatan sa due process at sa kanyang pagkakataong maihain at maiparinig ang kanyang panig sa tamang kaparaanan. Ayon pa po kay Jinggoy Estrada, buo ang kanyang loob na harapin ang kasong ito at patunayan na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Uulitin natin. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, walang katotohanan ang mga binibintang sa kanya. Naniniwala ba kayo dito kay Senator Jinggoy Estrada, mga tol? Naniniwala ba kayo na walang kasalanan si Senator Jinggoy Estrada? Sabihin at i-comment po ninyo
yung inyong opinion tungkol po sa paniniwala na yan, kung siya po ba sa inyong tingin ay may kasalanan o walang kasalanan. At ngayon, ito na ang maaaring maging consequences nito diyan po sa majority. Dalawa sa kanila ang hindi na po physically present kapag ka naaresto na itong si Jinggoy Estrada. At hindi lamang po si Senator Jinggoy Estrada ang kumakaharap sa mga problemang legal ngayon diyan po sa 13 majority member. Siyam po lahat sila. Dito nga po sa shared na balita ng DZRH News Television, siyam sa 13 senador from majority block nahaharap po sa iba't ibang kaso. Una na po nating nabanggit si Senator Jinggoy Estrada. Nabanggit na din po natin si Senator Bato de la Rosa. E nandyan din po si Senator Rodante Marcoleta na kumakaharap din po sa reklamong plunder, indirect bribery dahil umano sa pagtanggap niya ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections. Ito po ay nasa level pa lamang ng Office of the Ombudsman kasama po ng mga kinakaharap na kasong plunder din nitong sina Senator Joel Villanueva. Plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng kickbacks o porsyento mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Chis Escudero ay ganun din po. Pending din po ito sa Office of the Ombudsman para din po sa mga kasong graft, plunder at indirect bribery dahil sa umano'y pagtanggap ng 586 million flood control kickback mula sa isang campaign donor. Hindi pa po dito binabanggit yung isinampang kaso ng isang abogado na nakalimutan ko lamang ang pangalan pero yun naman po ay may kaugnayan sa kanyang panunungkulan bilang provincial governor nung siya po ay nanunungkulan pa as governor nga sa Sorsogon, no? Nakalimutan ko yung pangalan ng abogado pero nagsampa rin po ng kasong plunder yon sa Office of the Ombudsman. Kaya dalawang kasong plunder po ang maaaring kaharapin nitong si Senator Chis Escudero. Una, nung siya po ay gobernador pa at ngayon bilang isang senador. Nandito rin po, pumaharap sa problema si Senator Bongo. Kaugnay naman po ito sa kasong crimes against humanity bilang indirect co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte noong 2016. Wala pa pong inilalabas na warrant of arrest para kay Bongo pero sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na anytime soon baka lumabas na po ang warrant of arrest laban sa kanya. Kung atin din pong babalikan, meron din pong mga reklamong kriminal na kaso sa Office of the Ombudsman, particular for plunder, na kinakaharap ito pong si Senator Bongo, bagamat medyo tahimik po ang Ombudsman sa parte na yan. At nandiyan din po ang magkapatid na sina Senators Mark and Camille Villar. Ang kanila pong mga kinakaharap na kaso ay market manipulation, insider trading, misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission. At sa iba pang mga impormasyon na nakakalap po natin, posible din daw po itong humarap sa mga kasong may kaugnayan sa flood control project anomalies. At sa panghuli, ito pong si Senator Robin Padilla dahil po sa pagtulong po nito sa pagtakas kay Bato de la Rosa noong madaling araw po ng May 14. Ito po, ayon dito nga, obstruction of justice ang kanyang maaaring kaharapin dahil sa umano'y pagtulong niya na makatakas si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng kinakaharap nitong arrest warrant sa ICC. Maraming salamat, Ibian Bell, sa inyong super sticker. Thank you, Tol, ha? Maraming salamat dyan sa blessing. At kung lahat po ng mga itong pinag-usapan po natin ng mga senador ay eventually lalabasan po ng warrant of arrest, basically, ilan na lang ang matitira sa Senado para maging physically present. O, nandiyan si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, siyempre si Senator Amy Marcos, o apat sila. Si Senator Robin Padilla dahil bailable naman po ang obstruction of justice kaya makakapagpiansa po ito. Sina Senator Mark and Camille Villar kung Securities and Exchange Commission violations lamang ang kanilang kakaharapin, makakapagpiansa din po yan. Pero kung plunder din po ang isasampang kaso sa kanila, baka hindi po makapagpiansa. Pero ang sigurado po natin dito na kung aakyat sa korte ay hindi makakapagpiansa
ay una, ito ngayon si Jinggoy Estrada kung malakas ang ebidensya laban sa kanila, tapos masusundan nitong sina Rodante Marcoleta, Joel Villanueva at Chis Escudero. 6 lahat mga tol. Matitirang bilang ng physically present ay 7 na lamang against 11. Ano? Tapos ang lakas pa po ng panawagan ngayon kay Alan Peter Cayetano na magbitiw na sa kanyang pwesto. Marami na po ang nananawagan na magbitiw na ito pong si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto bilang Senate President dahil sa pamumuno niya talagang nakakahiya po ang nangyari sa Senado. In fact, sa oras po at araw na ito, kinansela po ng presidente ng Vietnam ang pagbisita sa kanya diyan po sa Senado. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan, bakit po kinansela ng Vietnamese president ang pagbisita o pagkikita nila. Pero malakas po ang ugong na baka daw po magkaroon ng palitan ng liderato ngayong araw po na ito. Kasi sinasabi po na meron daw pong 2 mula po sa majority ang tatalon ng bakod. Bago natin puntahan yung pagtalon ng bakod na yan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ni Senator Rapi Tulfo kanina sa naging interview sa kanya ni Arnold Clavio, puntahan muna natin ito pong balita ng panawagan ng dating Senate President at former Senator nga na si Coco Pimentel. Ayon po dito sa balita ng Philippine Star, Senate President Alan Peter Cayetano should ba tayo maalis nitong isang consider stepping down for the good of the chamber as his combative leadership style appears to be fueling a gridlock that threatens to render the Senate useless, ayon po kay Senate President Aquilino Pimentel III. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po sa panawagan ni Coco Pimentel na magbitiw na lamang sa pwesto bilang Senate President? Ito pong si Alan Peter Cayetano. Kung ako po itatanong inyo, sang-ayon na sang-ayon po ako dito kasi talagang wala na. Hindi na maibabango ni Alan Peter Cayetano, mga tol, ang imahe ng Senado sa kanyang pamumuno. At dahil nga po sa mga panawagan na yan, malakas ang ugong na meron po talagang mangyayaring pagbabago sa liderato ngayong araw na ito. Pero hindi naman po kumpirmado yan. At in fact, ito nga po ang pahayag ni Senator Rapi Tulfo sa issue ng pamumuno nito pong si Alan Peter Cayetano. Hindi siya naniniwala na magbibitiw ito pong si Alan Peter Cayetano. Sabi dito, kung ginawa niya yan, magbitiw bilang Senate President, hero siya. Pero most likely, hindi niya gagawin yata yan. Pustahan tayo, sabi ni Senator Rapi Tulfo. O kayo ba'y naniniwala dito, mga tol? Ako'y naniniwala din dito sa pahayag ni Senator Rapi Tulfo Nakapit to ko talaga sa kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano dahil nakita naman po natin ito sa nakalipas na panahon kung paano po ito kumapit sa kapangyarihan. In fact, kahit kapatid niya nga, ayaw niya nang bigyan ng pwesto sa Taguig City para lamang masolo ng kanilang pamilya yung pamumuno sa Taguig City, di ba? Si Director Lino Cayetano, nagkasamaan ng loob sila sa isa't isa dahil po sa issue ng pagtakbo sa halalan. Dapat kasi magbabalik bilang mayor si Lino Cayetano pero hindi pumayag itong si Alan Peter Cayetano bagkos pinatakbo niya yung kanyang asawa. Tapos nung kumandidato sa pagkakongresista, pinakalaban pa, sinuportahan pa ng mag-asawang Cayetano yung kalaban ni Lino Cayetano sa pagkakongresista. I-correct nyo ako kung mali po yung mga nabanggit kong impormasyon I am willing to be corrected. Pero yan kasi yung natatandaan kong dahilan kung bakit nagkasamaan ng loob itong magkapatid na ito. At kung pagbabasihan din po natin yung kasaysayan dyan po sa House of Representatives, matatandaan po ninyo na kinausap ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng naging speaker din na si Lord Alan Velasco para sa isang tinatawag na term sharing. Yung term sharing na yon, paghahatian po ni Cayetano at ni Velasco yung speakership sa 18th Congress. Nung dumating na po yung punto na magpapalit na ng speaker dahil natapos na yung terminong napag-usapan, ayaw na pong bumitiw sa pwesto nitong si Alan Peter Cayetano to the extent na ang ginawa niya para lamang ma-delay yung pagpapalit ng leadership ay kanyang pong pinapadlock
yung session hall at pinatanggalan pa po ito ng wifi. Pero kinalaunan, hindi rin siya nagtagumpay kasi ang kinampihan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Lord Alan Velasco. Ngayon, pakinggan po natin yung naging interview kay Senator Rapi Tulfo kasi dito, babanggitin ni Senator Rapi Tulfo na meron pong dalawang senador sa pagtatanong po sa kanya ni Arnold Clavio, bagamat hindi niya pinangalanan, ang talagang lilipat na po ng bakod. Pero hindi naman ginagarantiya 100% ni Senador Rapi Tulfo. Pakinggan po natin itong interview kay Rapi Tulfo kanina, mga tol. Kaya araw posible magpatuloy ang debate sa amyenda ng Senate Rules matapos ang naging walkout ng minority senator sa sesyon ng nakaraang linggo. Kaunay yan, iba pang issue, mapanan natin ang isa sa mga miyembro ng minorya sa Senado, Senador Rapi Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at salamat sa pag-imbita. Ano po asahan ng publiko sa sesyon ng Senado ngayong araw? Yun, Igan anticipated naman namin na itong majority mukhang gagawa na naman ng maniobra. Pero ready naman kami for any eventuality. Kung ano man na meron silang binabalak, alam naman. Yung sinasabi kasi na yan ni Senator Rapi Tulfo, may kaugnayan yan doon sa pagre-railroad ng majority para mabago yung rules ng Senado. Ang nakikita nga dyan ng ilang miyembro ng minority kung kinakailangan nilang gawin muli yung extraordinary na ginawa nila last May 26, 2026, last Tuesday po yon, na nag-walk out po sila para lamang hindi manaig yung kagustuhan ng majority nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Kasi wala naman daw pong problema sa minority. Ang kailangan lang pagdebatehan. Ang problema, ayaw nilang pagdebatahan ng mas mahaba. At pagkos mismong Senate President pa, nakakagulat, ang nag-move to divide the House. Kaya ang ginawa po nila, since kulang kasi ng isang miyembro ang may majority nung panahon na yun, wala si Senator Chis Escudero, 11 lang sila, nag-walk out. Siyempre, may matitirang isa pang senador dapat sa minority para mag-move to adjourn. At yun ay si Senator Tito Soto. Kahit nandoon si Senator Tito Soto, 12 lamang, kaya kulang na kulang talaga at walang quorum. Pero kung nandoon si Senator Chis Escudero, mga tol, hindi magagawa ng minority na mag-move to adjourn dahil ika-13. Ito pong si Senator Tito Soto Kaya ang naiisip tuloy ng marami ngayon, hindi ba nakikipagsabwata na itong si Chis Escudero sa minority dahil nadidismaya di umano sa ginagawa pong leadership style o pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano? Namin siguro ang move na gagawin namin para hindi kami ma-checkmate. Opo. Nabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala naman daw tyranny of the majority. Meron daw tyranny Rapi. Tira ko, sila ang may tira kasi gusto nilang pabaguhin yung rules na wala sa tama. Maliwanag naman na sa rules na bago mangyari yung pag-amenda at para ma-accommodate lang online bumoto ang mga absent na senador, merong kailangang dinadaanan na kung tawagin natin due process, which is kaya pagdidebatihan mo na yun sa floor. At ito pa, yung Monday kasi nung kumaalala nyo, nag-motion na si Marcoleta na magkakaroon ng change of rules. And then, at that time, presiding officer si Loren. Ang ginawa ni Loren, Out of topic yung tanong mo, Frank Diang. Pero sige, sagutin kita, tinamaan ang mata ko Sabi ni Frank Diang, top 1, tanong ko lang, kung makonvict si BP Sara, sino ang posibleng pumalit as BP? Mamimili po ang ating Pangulo sa mga senador o kongresista. Kung sino man po ang kongresista at senador na mapili ng ating Pangulo, siya ang posibleng pumalit kay Vice President Sara Duterte if ever na makonvict si Sara Duterte. Pero inuunahan ko na kayo, mga tol, hindi makakakuha, I believe, ng numero ang conviction laban kay Sara Duterte. Pabor para kay Sara Duterte. Maa-acquit yan, naniniwala ako dyan. Pero ang mahalaga na lamang, matuloy ang trial at makita ng taong bayan ang mga ebidensya. Kasi sa bilang po na 13 ng majority ngayon, siyam lamang po ang kumampi kay Sara dyan para i-acquit siya. Di wala na. 16 kasi na bilang ng mga senador ang kinakailangang makakuha ng boto para makonvict po siya. Balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. ini-refer yun sa
which is tama lang sa Committee on Rules. Eh, hindi pa nag-convene yung Committee on Rules. Maraming mga tanong. Sige, i-address natin yung mga tanong, ano? Pasensya na kayo, medyo puputulin muna natin yung pakikinig kay Senator Rapi Tulfo. Sabi naman ni Rowena Sanchez, paano kung present ang 12 Herodes? O siguro tumutukoy siya sa 12 Judas na lang, ano? Sa Senado at ipagpilitan na divide ang Senate. Kung present po yung 12 Judas, which is very unlikely na mangyari na kasi mamaya arestuhin na si Jinggoy Estrada, pero kakailanganin po kasi ng quorum, mga tol. No? Ang gagawin po dyan ng minority, kung sa pakiramdam nila, ire-railroad po yan, baka hindi na pumasok mamaya. Kasi pag pumasok po sila, hindi sila pwedeng mag-walkout kung 12 po yung bilang ng mga senador dahil maiiwan ng isa eh. Hindi pwedeng yung ginawa nila last time. Dahil pag may naiwan na isa to move for adjournment, 13 yon at may quorum. Walang magagawa. Yun lang naman ang simpleng sagot dyan. Kapag ka may quorum, magagawa ng Senado ang order of business nito. No? Kung ano man yung agenda nila, magagawa nila basta may quorum. Pero mukhang malabo nang mangyari yan, mga tol, kasi meron na nga pong warrant to pare si Jinggoy Estrada at pagka pumasok yan sa plenaryo mamaya, aarestuhin po yan ng ating mga otoridad. Hindi na po yan mapoprotektahan ng Senado. In fact, tinanong nga yan ng mga reporter kay Alan Peter Cayetano poprotektahan nyo din po ba si Jinggoy Estrada katulad ng pagbibigay nyo ng protective custody kay Bato de la Rosa? Magkaiba daw po, ayun ang sagot ni Alan Peter Cayetano. Magkaiba ang sitwasyon ni Jinggoy Estrada at saka ni Bato de la Rosa. Sa paniniwala ni Alan Peter Cayetano, foreign court ang nag-issue ng arrest warrant kaya hindi nila ito kinikilala. Pero pagka local court, kikilalanin nila yan at wala silang magagawa dahil hindi po exempted ang kasong kinakaharap ni Jinggoy Estrada sa tinatawag na parliamentary immunity from arrest. Ayon po sa ating saligang batas, sa ilalim ng legislative branch of the government, ang isang mambabatas ay hindi po pwedeng arestuhin kung ang kaparusahan na nag-aantay po sa kanyang paglabag di umano sa batas ay hindi po lalagpas ng 6 na taon. Pero maliwanag naman po na ang plunder ay may kaparusahang reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years. Kaya definitely, aarestuhin po siya ng ating mga otoridad mamaya pag pumasok po ito sa Senado. Kaya kung ako kay Jinggoy Estrada, total sinasabi niya naman na wala siyang kasalanan at kilala naman siya bilang humaharap talaga sa mga kasong isinampas sa kanya, magkusa na siya na sumuko sa ating mga otoridad para hindi na magkahiyaan. Okay? O, tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Senator Rapi Tulfo. So, Wala pang Committee on Rules. Exactly, hindi pa nakukunti, hindi pa nabubuo. So, Oo. dapat ang ginawa ni Marcoleta nung araw na yon, dapat winido niya muna yung kanyang motion at nag-motion siya ng panibago. So in that way, meron namang Rule 51 na kahit na hindi pa nag-convene yung Committee on Rules, exception yun. Oo. Pero dapat mag-antay siya another day para pagdebatihan muna yung kanyang bagong motion. Okay. So the following day, saka pa lamang pwede magkaroon ng dividing the House para magkaroon ng botohan. So ang nangyari, ayaw na kaming pagsasalitain pa, gusto talagang i-railroad, kaya nag-walkout kami. Pero mamaya ba, mauulit yan o... Nakadali ako ng maleta, wala, dapple bag lang yung nadali ko. Ito, oy, tatanga-tangang Duterte supporter. Hindi ako nakatanggap ng maleta, dapple bag lang. Ito, regalo sa atin to ng isa po natin kasama before No, hindi ko na lang siya nakikita ngayon, pero salamat pa rin sa kanya. Oh, ito, dapple bag. Wala akong natanggap na maleta, dapple bag meron. Body shot, maraming salamat sa iyong super sticker Thank you, thank you. Ang tatanga talaga ng mga Duterte, walang ibang argumento. Kung hindi nakatanggap ka ng maleta, bangag ka. Mas bukas na kayo sa debate. Yun dapat talaga, Igan, ang tamang proseso. Kapag halimbawa, nag-most knowledge siya na para payagan na magkaroon ng botohan online, gagamitin yung Rule 51, pwede naman yon. Kaya lang, dapat doon naman sa patakaran, ito rule, mag-antay siya ng another day kasi dapat pagdebatihan namin the whole day today. Kung sakali yun ang tatahakin niyang landas,
we have to debate on it. Opo. Kaso, pag halimbawa, hindi na naman nila susundin yung patakaran na yan, mabubukat ulit kami. Mhm. Pero mukhang may kakampi kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na ayaw din sa remote voting. At ito'y para lang sa interest daw ni Senator Bato de la Rosa. Tama naman, hindi lamang si Presidente ang nagsalita niyan, kundi ang taong bayan nagsalita rin. Totoo. Maraming mga tao talagang ayaw Totoo ng talaga, taong bayan, majority ng mga Pilipino sinasabi na kaya ginagawa yan ng majority para yan kay Bato de la Rosa and posible para sa mga makukulong na senador katulad nitong si Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo ang naniniwala na lamang po sa majority ngayon, mga DDS na lamang eh. Katulad nitong si Senator Robin Padilla, meron pong pahayag kanina, no? Basahin po natin, isingit po natin ito. At ang naniniwala na lang sa mga ganitong uri ng pahayag na para daw po sa soberanya, alam nyo mga DDS na lang, hindi na po naniniwala ang taong bayan, majority sa atin, sa mga ganyang panlilinlang. Ito po yung sinasabi ng opisina nitong si Senator Robin Padilla. Ewan ko kung paniniwalaan nyo po ito mga tol, pero marapatin yung basahin ko ngayon. Mariing itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga paratang na siya ay isang traidor dahil sa kanyang matatag na paninindigan laban sa pakikialam ng mga dayuhan sa mga usaping pambansa. Hindi ako traidor sa Pilipinas. Ang tanong ko, sino ba talaga ang traidor? Ang tumitindig para sa kalayaan at soberanya ng kanyang bayan? O handang ipaubaya sa dayuhan ng paghusgas at pagdidiktas pa sa mga Pilipino? Binigyan diin ng senador na ang kanyang posisyon ay hindi pagtatanggol sa sinumang personalidad, kundi pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas na pamahalaan at husgahan ang sarili nitong mamamayan sa ilalim ng sariling mga batas at institusyon. Nilinaw rin ni Padilla na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Kapag nakarating sa Senado ang impeachment, walang makakapigil dyan, malinaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado na kailangan kaming mag-convene bilang impeachment court. Ayon kay Padilla, ang naging pagbabago sa liderato ay may kaugnayan sa layunin magpalakas at mapalakas ang paggana ng Blue Ribbon Committee at maisulong ang mga investigasyong hinihingi ng publiko. Hindi po ginawa ang leadership change para sa impeachment. Ginawa po namin iyon para sa Blue Ribbon Committee upang malaman ng taong bayan ang katotohanan at upang masiguro na may pananagutan ng mga dapat managot. Maraming salamat para kay Mami Peng. Thank you, Body Shot. Ipaparating ko yan kay Mami Peng kapag sumahod na tayo by July. Kasi sa July pa namin matatanggap yan. Pero mas maigi siguro kung sana bago mo na sinend mo mismo sa channel ni Mami Peng para direkta nang makarating sa kanya. Anyway mga tol, yung sinasabi dito ni Robin Padilla, hindi po ito kapanipaniwala eh. Ang naniniwala na lamang po dito, mga Duterte supporters. Paano ka maniniwala? Inamin mismo nitong si Bato de la Rosa, no? Na kaya siya nagbalik diyan sa Senado para sa isang leadership change at para sa impeachment ni Sara Duterte. 'Di ba inamin niya 'yon sa interview sa kanya ni Jessica Soho, kaya hindi talaga kapanipaniwala ang mga sinasabi nila, partikular yung paliwanag ng opisina nitong si Robin Padilla. Balik po tayo sa pakikinig dito po kay Senator Rapi Tulfo. Pero yung mga kasing ginagawa nila, pinagpipilitan nila yung mali. Yung baluktot, gusto nila ituwid. Dapat yung baluktot, stay baluktot. Huwag nilang palabasin na tama. Okay. Senator Tulfo, sino po yung dalawa sa majority na lilipat sa inyo? Ayan na. Pero magbibigay ng clue dito si Rapi Tulfo Sino? Aabangan natin maya-maya yan, alas 3 ng hapon mga tol. Kasi originally, minove to 5 p.m. yung session. Dahil nga may pagbisita dapat na magaganap ang presidente ng Vietnam. Pero kinansela po ito, Onyx, Miguel. Kinansela po ito at sa hindi malamang dahilan. Kaya alas 3 mamaya magsisimula at titingnan natin kung meron talagang tatalo ng bakod mula sa majority papunta sa minority. Sino ang dalawa na ito? Pakinggan natin si Senator Rapi Tulfo. Tulad na sabi ko, Igan, kung pagpamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Okay. Yun yung dalawa maaaring lumipat. Yan. Sino po yun? Ayaw sagutin eh. Dalawa po. Mga demeanor, sino kaya yun? Pero may pabirong tanong dito si
Arnold Clavio, may binanggit siyang kilay saka mataray Okay. Pero buwang suporta ng minorya na gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, Senador. Yun ang napag-usapan. Yeah, yun ang pag-uusapan ng minorya na isang boses lang naman kami kung sino Opo. yung napag-agrihan namin na maging Senate President. Yun talaga. Right now, talagang si Wing Gatchalian ang gusto ng lahat na Okay. maging SP. So, masasabi natin na itong posisyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi man ngayon, talaga pong aalisin ng Senado sa kanya. Of course, manipis Di ba? Ngayon, si Bato. Ang problema lang diyang mga tol, pagka hindi napalitan si Alan Peter Cayetano ngayong linggo na ito, mahaba-haba pa yung magiging panunungkulan niya. Lalong-lalo na yung kanyang magiging partisipasyon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi mag-a-adjourn si NDIE. Ibig sabihin, magre-resume ulit yan at pwede lang siyang mapalitan na sa pagkatapos ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? O before ng SONA ng ating Pangulo ngayong darating na July. Kaya dapat kung magpapalit ng liderato, ngayon na mangyari yan. Otherwise, kung hindi magiging tapat sa saligang batas itong si Alan Peter Cayetano at papabor ito kay Sara Duterte, ang impeachment trial baka mangyari hocus-pocus lamang, no? Hindi na pumapasok. Merong isa na arresto, hindi nakapag-bail. I don't know, ano pa yung mga susunod na mangyari. Sobrang nipis nila. So there's that big possibility na mapapalitan siya sooner or later. Okay. So, apektado ba nito itong impeachment trial at ngayong araw yung last day ni Vice President Sara Duterte para sagutin yung summons ng impeachment court? Yeah, she has until 7 p.m. It's either by email or pupuntang representative niya para mag-file. Sa Opo. Senado o doon na pwede mag-Senate for that. Kung maapektuhan yung impeachment, mag-submit lang naman yung kampo niya para sagutin yung summons. Then, ang inaano lang namin, ang ina-expect lang namin na sana huwag silang gagawa ulit ng panibagong maniubra. Kung gagawa sila ulit ng illegal na maniubra, ready naman kami. Okay. Yan ha. Pero ang Senado, Maliwanag yun ha. Nagbababala si Senator Rapi Tulfo sa majority, huwag kayong magmamaniubra ng diskarte ninyo mamaya sa sesyon ng Senado. Sapagkat meron namang sapat na bilang ito pong minority ngayon. Kumbaga, sa kauna-unahang pagkakataon, baka magkaroon tayo ng lame duck na Senate President na yung gusto niya hindi mangyayari o gusto ng majority hindi mangyayari. Anong masasabi ninyo dito po sa ating topic na pinag-uusapan, mga tol? I-comment nyo lamang dyan sa chat area. Maraming salamat at lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.